Malaki kasing kasalanan yung ginawa niya. Tatay niya pa yung pinatay niya. Ang galit po kasi kahit wala akong kasalanan, paglasing po, binubugbog niya kahit wala akong kasalanan sa kanya. Yung asawa ko po nung inaawat ko siya, sinalitaan niya po ako nang umalis ka dyan kung ayaw mong ikaw ang patama ako ng ikakam. Tapos nung nakita po namin na gano'n na si Papa, tumakbo na kami palayo. Tumakas na kami. Ayan, prospect nation. Tuloy na tayo. Grabe. Yung pawis natin. Hindi pa. Isang oras pang lakad. Siguro 2.5 hours. Siguro nandun po tayo sa lugar nila Melody. Bumalik po ako dito kasi po wala po akong ganong ginagawa doon sa Udyungan po. Dito po may napagkukunan na extra income po gaya po ng paglulubid ng ng abaka. Talagang gagawin mo lahat para sa mga anak mo, ano? Kakayanin ko po lahat para sa amin ng mga anak ko. Kaya nga po ako gumawa ng bahay para sa amin, para po hindi na po ako maging pabigat po sa kapatid ko pong may sakit. Huwag kang mag-aalala, kaibigan. The prospect tunay na sandigan, tara na. Kumapit ka, huwag sukuan ng pag-asa. Dahil si Jesus laging kakampihan, makakasama. The song is ended, but the melody lingers on. Ito ay isang liriko na galing sa kanta ni Frank Sinatra noong 1954. Bilang isang taong nagbibigay halaga sa mga klasikong kanta, hindi sinasadyang napakinggan ko ito at biglang sumagi sa isip ko ang kalagayan ni Melody. Si Melody iniwan ng ama, ng ina, ng asawa, ngunit patuloy na umiikot ang buhay para sa kanyang 2 anak. Isang linggo matapos makausap namin si Melody tungkol sa mga karahasang nangyari at nasaksihan niya sa loob mismo ng sariling pamilya, simula sa pagpapakamatay ng sariling ama, sa pagkakaroon ng asawa sa edad na 14 na taong gulang, sa pambubugbog na naranasan sa kamay ng asawa, hanggang sa nakakatakot at nakakakilabot na pangyayaring pagpatay ng asawa niya sa sarili nitong ama. Binalikan namin si Melody sa bahay ng kapatid niya sa Odyungan, ngunit hindi namin ito nadatnan doon. Kaya't humingi kami ulit ng tulong at impormasyon kay Kagawad Francia Torricampo ng Kilumaon. At doon, napag-alaman naming bumalik na raw si Melody sa bundok. Ang subscribe niyo po sa aming channel at share ninyo sa istoryang ito ay isang malaking paraan ng pagtulong at maaaring magbabago ng buhay ng maraming tao. Maraming salamat po. Sa kagustuhang maipahatid ang tulong na ipinaabot ni Ate Boots, nagpasya kaming umakyat sa bundok na aabutin daw ng mahigit 2 oras.
Dito sa Tunhan, Kilumaon, Sangay, Camarines Sur, kasalukuyang nakatira si Melody. Samahan niyo kami sa aming paglalakbay para malaman ang kalagayan ng mag-iina at maipaabot ang tulong. So ayan, Prospect Nation, good morning po. So kasama ko po ngayon si Tata Jose, yung pong asawa ni Agawad Francia. So sinamahan po tayong magpunta doon kila Melody. So maglalakad kami ng 3 oras. So sabi ni Tata Jose, mga 4 na beses daw kaming tatawid sa ilog. So ayan, maraming salamat kay Tata Jose dahil sinamahan tayo. Ayan, meron pala ako dalang sanang isang sakong bigas. Siya, may dala kaming grocery. Kaso yung bigas, iniwan po namin dun sa baba kasi mahirap po kung dadalhin po namin. Sobrang napakahirap po. Hindi po namin kakayanin. Prospect Nation, ito yung unang ilog na dadaanan namin. Na lang, nandiyan si Tata Jose. Maraming salamat po. At kay Kagawad Francia, maraming salamat po. Dahil handa din silang tulungan tayo sa ating mga misyon, especially yung mga ganitong lugar, mga remote area na talagang mahirap nang puntahan. Pero andito pa rin po tayo. Handa po kaming puntahan yung mga itong lugar. Maabot lang po yung mga taong kailangan ng tulong. Especially po si Melody kasi sobrang bigat po ng kanyang pinagdadaanan sa ngayon. Kasi solo na lang po siya. So, yung asawa niya yung nga po nakakulong. Yan. Hinihingal tayo. So ito, Prospect Nation, pangatlong ilog. Ito. So yung Prospect Nation, ito na yung pang-4 na ilog na dadaanan namin. So 20 minutes pa lang tayo naglalakad, pero grabe na yung hingal. Okay lang, basta maabot natin yung mga tinutulungan natin. So ito. Pa! 1/4 pa lang. Eh sabi ni Tata, yung mga 1/4 pa lang daw yung dilakad namin. So ayan, ito yung lugar dito. Yung pang-4 na ilog. So ito puro mga bato, pero yung nandun sa dulo, kaya medyo malalim yung tubig. So ang mahirap daw dito kapag maulan. So yan, Prospect family. Umpisa na po ng paakyat. Yan, so medyo nakakatog na yung tuhod natin. Pero okay lang. Pwede naman tayo magpahinga. Yan. So puro na daw po ito paakyat. Kaya pati yung kalabaw talagang hirap dito umakyat sa ganitong sitwasyon. Tay, pwede ka ba magpahinga, lo? Pwede ba magpahinga? Ayun, Prospect Nation, magpapahinga muna kami kasi grabe yung
Taas na ng ano. Grabe. Saludo ako kay Melody. Yung mga panahong inakyat na to. Balikan lagi. Ayun kasama yung kanyang mga anak. Ayan, Prospect Nation. Muli na tayo. Grabe. Yung pawis natin. Hindi pa. Ang isang oras pang lakad. Sa mga 2.5 hours. Siguro nandun na po tayo sa lugar nila Melody. Yan, sabi ko kay Tatay Jose, time out muna kami. Ano tayo? Time out. Grabe. Tulo pawis talaga. So medyo hindi ko alam kung malapit na o hindi pa. Peace out muna ha. Yan, so time check, almost 2 hours na po tayo nag-market ng bundok. Yan, meron yung kalabaw sa likod ko. Prospect family. So malapit na daw kami, sabi ni Tatay Jose, yung sa bahay ng kapatid ni Melody. So yan, narating na natin. Yan, thank you Lord. Yan yung anak ni Melody oh. Ito yung bahay ng kapatid ni Melody. So nandito na tayo. Tao po! Hello! Ang subscribe niyo po sa aming channel at share ninyo sa istoryang ito ay isang malaking paraan ng pagtulong at maaaring magbabago ng buhay ng maraming tao. Maraming salamat po. Nakituloy po ako dito sa bahay ng kapatid kong lalaki. Bumalik po ako dito kasi po wala po akong ganong ginagawa doon sa Udyungan po. Dito po may pagkukunan na extra income po gaya po ng paglulubid ng ng abak. Dito po ako kumukuha ng balakbak para gawin pong lubid. Tapos lagi mong kasama yung anak mo. Opo, pag umiiyak po, pag ayaw magpaiwan dito kina ate po. Ganito po. Punta po kasi dito, tuyo. Ganyan po, ginaganyan po siya. Ganyan po ang pagkukuha. Ganito po, hindi na kinukuha kasi na po, sira na po. Pero ganyan siya. Opo. So tapos meron na kayong mga niyan, yung mga Opo, meron na po. Paano ginagawa yan? Binabalatan din po siya, ganyan po. So magkano naman yung presyo ng ganyan kapag naglulubid na? 850 pesos po. Ang 8. isang tali or Isang 25 meters. Agay ba nito, Melody? Opo, ganito po. Binabalatan din po yung paggagawa niya. Pinapaikot lang po. Tapos kukuha ka po nitong balakbak. Tapos dito po, idodugtong mo po siya. Ganyan po. Iniikot-ikot lang pala siya? Opo, iniikot-ikot lang. Ganyan po siya paggawa. So sa maghapon, Melody, nakakailang ka? Hindi ko po naman pumatan siya kasi po pinupuno po namin ito. Pag napuno na siya, tsaka nyo isusukatin kung ilang meters na. Opo.
Pag wala pa akong ibang ginagawa, mga 20 po, ganito po. Pati anong finished product? Ito na yung finished product niya. So Ganito yung po yun. Tapahapon, mga 20. so maghapon daw prospect na ito. So nakaka-20 piraso ng ganito sa Kung medyo. wala po akong ibang ginagawa, ganyan lang po talaga. Pagka walang gano'ng ginagawa. So tapos yung ganito, magkano nga to? Ngayon? Maybe na daw po. 9 pesos daw po yung isang tali. Ang mura naman ano? 9 pesos. Kailangan naka-ano siya, nakasapin-sapin lang sa tayo. Pag maliit na po, linalagyan ng ganito. Pang ano. Ito po yung finished product ng Gabud po. Okay, sino gumawa ng kubo mo? Ako po. Talaga? So, doon kayo titira ng mga anak mo, doon sa maliit na kubong yun, yung nandun? Oh, Grabe. Talagang gagawin mo lahat para sa mga anak mo, ano? doon po tayo sa ginagawa kong bahay para sa amin ng anak. Ito po yung ginagawa ko po, kubo po para sa amin ng anak. Saan mo sa Melody? Talagang ikaw yung ano na ito gumawa? Opo, mag-isa lang. So saan dito yung pinaka yung higaan? Dito po, sa taas. Dyan banda. May mga ano na kayo, higaan. Ano po, wala ka lang po dito na. Tapos, may, ano naman po, pagsapin lang. Banig. Opo, ba? Ano kaya mga kailangan mo dito sa ginagawa mo po? Ano lang yun? Ato, ganun, kutsara, wala pa po. Lato, kutsara. Tapos, kanto na po, tumbang ko lang. Ayun, ano, lagay ng tubig. Opo, lagyan ko ng tubig. Kakayanin ko po lahat para sa amin ng mga anak ko. Kaya nga po ako gumawa ng bahay para sa amin, para po hindi na po ako maging pabigat po sa kapatid ko pong may sakit. Naisip kong gumawa po ng bahay para ang iisipin ko na lang po yung kung paano kami mabubuhay ng mga anak ko. So ayan, Prospect Nation, sana matulungan natin si Melody. Kasi sa murang edad niya talaga lang gusto niyang itaguyod ng maayos ng kanyang mga anak. So gaya nito, Prospect Nation, na konting mga magulang lang siguro ang makakaisip nito na gumawa ng klase ng kubo na para lang hindi siya maging pabigat sa kanyang kapatid. Kasi nakita ko kanina mayroong sakit yung kapatid niya, so nakahiga na lang doon. Kaya nagpursige siya na gumawa ng ganitong bahay para at least hindi na siya umasa sa kanyang kapatid. Nananawagan po ako sa mga taong magkapanood ng istorya ko po. Sana po matulungan po po. Sobra na po akong nahihirapan sa sitwasyon ko po ngayon. Maraming salamat po kay Ate sa tulong niyo. So tsaka Melody, paano mo kinakaya yung pag ano dito, taas baba? Kasi inabot kami ng halos 2 oras, 2 oras kalahati pag-akyat namin dito. So tinuro din sa akin ni Tatay Jose yung inakyat mo mula dito nung pinasundo kita, nung nasa baba kami. Yung napakatarik na bundok doon. Mga ilang oras mo yun nilakad? Isang oras may kalahati. Tapos kasama pa yung isang anak mo. Napakahirap nun. Ang init-init pa. Basta yung loob mo, tatagan mo lang, mag-pray ka na
na malampasan mo yung mga problema. Katulad ng instrumentong ito sa paggawa ng lubid na galing sa abaka, patuloy pa rin sa pag-ikot ang buhay ni Melody. Para umikot ang instrumentong ito, kailangan ng lakas at pulso kung gaano mapalalakas o mapahihina ang ikot. Kailangang huminto maya't maya para madugtungan ang tali at magpatuloy ulit sa pag-ikot at paggawa ng lubid. Mga abakang ipinupulupot at itinatali ng magkakasama upang mas matibay at matatag. Katulad ni Melody, pilit pinapalakas ang sarili para umikot ang buhay alang-alang sa kanyang mga anak. Sana ay magkaisa rin tayo para madugtungan, mapatibay at mapatatag ang buhay ng mag-iinang ito. Kami rin pong mag-asawa ay humihingi ng dasal na sana ay palakasin at bigyan ng malusog na pangangatawan. Lalo na mabigyan ng suporta na mas makapagpahatid po ng tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga lugar na pilit kinalilimutan ng mundo. Ako po si Mrs. The Prospect at muling nag-iiwan na huwag po nating susukuan ng pag-asa dahil laging nasa atin ang Panginoon. Subscribe niyo po sa aming channel at share ninyo sa istoryang ito ay isang malaking paraan ng pagtulong at maaaring magbabago ng buhay ng maraming tao. Maraming salamat po.